Sa oras na ito, ating na muling pag-aralan ang chapter 9 ng The Voice, Speech, and Song entitled Panghihikayat sa pamamagitan ng mga salita. So, samahan niyo po ako upang malaman natin paano gagamitin ang salita kung tayo ay manghihikayat sa isang kaluluwa. Sabi diyan, ang pinabanal na salita ang pinakadakilang pagpapala. Sa lahat ng mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao, walang mas marangal o mas dakilang pagpapala kaysa sa kaloob ng pananalita. Kung ito ay pinabanal ng banal na espiritu, ito ay sa pamamagitan ng dila na ating kinukumbinsi at hinihikayat. Kasama nito ay nag-aalay tayo ng panalangin at papuri sa Diyos. At kasama nito ay inihahatid natin ang mayamang kaisipan ng pag-ibig ng manunubos. So, ito po yung lagi nating tandaan, na sa ating talento sa pagsasalita ay nawa magamit ng Panginoon paano ito maging daluyan ng pagpapala. At higit sa lahat, paano tayo magbibigay ng madakilang halimbawa sa mga taong ating nasasalamuha. Dahil gusto ng Panginoon na kung tayo ay nakakaalam ng katotohanan, nawa ay mapabanal po ito ng kanyang mga salita. At sa pamamagitan ng ating mga dila, kinukumbinsi po natin at hinihikayat ang isang tao. Paano natin maibibigay sa kanya ang katotohanan? At kung ang ating mga dila ay atin na mismong nahikayat na magsalita ng pawang katotohanan lamang na nanggagaling sa langit, ang ating kaisipan ay mahuhubog sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito po ang lalabas sa ating mga bibig at magpapabanal sa ating kaluluwa. At mga dakilang pagpapala ang maihahatid natin sa iba. Kapayapaan sa puso. Dapat nating ipakita sa ating pang-araw-araw na buhay na mayroon tayong kapayapaan at kapahingahan sa Diyos. Ang kanyang kapayapaan sa puso ay magniningning sa mukha. Ito ay magbibigay sa boses ng isang mapanghikayat na kapangyarihan. Ang pakikipag-isa sa Diyos ay magbibigay ng moral na kataasan sa pagkatao at sa buong pagkilos. So mga kapatid, ang ating mga salita ay pwedeng gagamitin ito ng Panginoon para maging payapa po ang ating mga puso. At dapat nating ipakita sa ating mga kasama, sa ating pang-araw-araw na buhay, na mayroon tayong kapayapaan at kapahingahan sa ating mga sarili. At malalaman natin kung tayo ba ay nakaugnay sa Panginoon o hindi. Dahil sa atin mismong mga sarili, kinakailangan na alamin natin ito. Nanawa ang katotohanan, ang siyang magniningning sa ating mga mukha, ang kagalakan sa ating mga puso, ang siyang magmumutawi sa ating mga bibig. Ang ating pag-iisip ba ay napabanal ng kanyang mga salita? Ang ating moral na kataasan ng pagkatao at sa ating buong pagkilos ay talagang nakaugnay ba sa langit upang maging daluyan tayo ng pagpapala? Sabi diyan, kabaitan, masayang paglapit. Lapitan ang mga tao sa isang mapanghikayat, mabait na paraan, puno ng kagalakan at pagmamahal kay Kristo. Walang dila ng tao ang makapagpahayag ng kahalagahan ng ministeryo ng salita at ng banal na espiritu. Walang ekspresyon ng tao ang makapagpapakita sa may hangganang pag-iisip ng halaga sa pangunawa at sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya na tinatanggap ang pagpapalang ibinibigay habang dumaraan si Jesus ng Nazareth. Mga kapatid, sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, may kabaitan po ba tayong naipapakita sa mga tao? May masayang puso ba tayong maipababatid sa kanila? Ang kagalakan sa puso, mga kapatid, ay talagang nanggagaling ito sa katotohanan na kung ang ating mga salita ay pinabanal ng salita ng Diyos, doon lamang natin marirealize kung gaano kasaya ang maglingkod ng tapat sa harap ng Panginoon. Kaya kapag meron na tayong katotohanan sa ating buhay, lapitan po natin ang mga taong nasa kadiliman ng isang panghihikayat na mabait na may kabaitan na paraan, puno ng kagalakan at pagmamahal kay Kristo.
Kasi kapag inalay na natin ang ating buong puso sa ating Panginoon, magiging simple na po ang paggalaw, ang pagkilos, dahil si Kristo mismo ang siya na yung ko-control nito. Sa bawat binibigkas ng ating mga salita, ito ba'y nagbibigay karangalan sa Kanya? At ano yung pinapakain natin sa ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga salita, sa ating mga iniisip, ito po yung nagiging habit natin. Ito po yung nagpapakita ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Panghihikayat para sa pagwawagi ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng panghihikayat ay isang napakagandang regalo. Malaki ang kahulugan nito sa mga maghahangad ng mga kaluluwa para kay Kristo. So sa ating paghihikayat mga kapatid, hindi po ito sa ating mga sarili dahil kaloob po ito ng Panginoon. At kung meron na tayong isang tao na gusto nating hikayatin papalapit kay Kristo, kinakailangan natin yung ipanalangin. Dahil ano yung lumalabas sa ating mga bibig at kung ito'y ating gagamitin sa pagpaparangal sa ating Panginoon araw-araw, gagamitin din po tayo ng Panginoon na ipahatid sa mga tao ang katotohanan. At kinakailangan may lasa ang ating mga salita na nanggagaling sa Kanyang biyaya upang ang mga kaluluwa ay maghahangad din silang lumapit kay Kristo. Kapangyarihan ng personal na karanasan. Kapag natanggap ng isang tao ang katotohanan ng pag-ibig dito, ipakikita niya ito sa panghihikayat ng kanyang paraan at tono ng kanyang boses. Ipinaalam niya ang kanyang narinig, nakita at nahawakan ng salita ng buhay upang ang iba ay magkaroon ng pakikisama sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakilala kay Kristo. Ang Kanyang patutuo mula sa mga labi na dinampi ng isang buhay na uling mula sa altar ay katotohanan sa pusong tumanggap at gumagawa ng pagpapabanal sa pagkatao. Nawa ito po ang lagi nating dalhin sa ating buhay. Nanawa ang ating mga salita ay dumampi sa banal na altar ng ating Panginoon upang ito'y maipabatid natin sa mga tao. At nalalaman din natin na the more nating pinapaalam sa mga tao, sinasabi ang katotohanan, ipinapakilala si Kristo sa kanila, ang tono ng ating mga boses ay kinakailangan ding ma-develop. Paano ito gagamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Dahil sa ating pagsasalaysay ng kanyang mga salita, ay hindi po yan basta-basta. Kapag ang ating puso ay hindi pa konbertido personally sa Panginoon, mahihirapan po tayong maihatid ang katotohanan sa mga tao. Dahil meron pa tayong preconceived ideas patungkol dito. Ngunit kapag kahinayaan natin ang banal na espiritu na siyang magbibigay ng paalala, magbibigay ng karunungan at kaalaman sa ating buhay, at ito'y maihatid natin sa mga tao, dito mga kapatid, malalaman natin na tayo ay ginagamit lamang ng Panginoon. Instrumento lamang po tayo para hikayatin ang isang kaluluwa patungo kay Kristo. Pag-ibig at pakikiramay. Ang pinakamapanghikayat na pananalita ay ang salitang binibigkas ng may pagmamahal at pakikiramay. Ang gayong mga salita ay magdadala ng liwanag sa mga nalilitong isip at pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob na nagbibigay liwanag sa pag-asa sa harap nila. Ang panahon kung saan tayo nabubuhay ay nangangailangan ng mahalaga, banal na enerhiya para sa taimtim, kasigasigan at ang pinakamagiliw na pakikiramay at pagmamahal para sa mga salitang hindi magdaragdag ng paghihirap, ngunit magbibigay inspirasyon sa pananampalataya at pag-asa. Mga kapatid, sa ating paggamit ng ating mga salita, kinakailangan na ipaalam natin sa Panginoon at alamin natin sa ating mga sarili kung ito ba'y nakakalugod sa Kanyang paningin. At sa panahong natin ngayon, alam natin na papalapit na po ang wakas. At kinakailangan ng mundo ang isang manggagawa ng Panginoon na may kasigasigan, na may pagmamahal, na habang binibigkas ang katotohanan, meron siyang biyaya na hahayag sa mga tao. Kaya, ang pag-ibig at pakikiramay po, ito po yung pinakakinakailangan ng mga Kristiyano upang maihatid nila ang katotohanan sa mga tao. Dahil sa buhay natin ngayon, hindi na po natin alam kung hanggang kailan na po tayo o hanggang kailan na po tatakbo ang panahon natin. Kinakailangan habang tayo nabubuhay,
atin na pong ilaan ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon at kung papaano niya tayo bibigyan ng karunungan para maipabatid sa mga tao ang kanyang pag-ibig at pakikiramay. Kasi nga, ang panahon kung saan tayo nabubuhay, nangangailangan ng ganitong mahalaga o banal na enerhiya para sa taimtim na kasiga-siga ng mga manggagawa. Kami ay pauwi, naghahanap ng isang mas mabuting bansa, kahit na isang makalangit, sa halip na magsalita ng mga salita na tumatagos sa dibdib ng mga nakikinig. Hindi ba natin sasabihin ang tungkol sa pag-ibig na inibig ng Diyos sa atin? Hindi ba natin sisikapin na pagaanin ang puso ng mga nasa paligid natin sa pamamagitan ng mga salita ng malakristong pakikiramay? Mga kapatid, tunghayan po natin ang ganitong usapin. Napakaganda, ulit-ulitin, balik-balikan. Ang buhay natin sa ngayon, pinagkalooban ito ng Panginoon upang magamit sa kanyang gawain. At sa ating mga salita, may naipapakita ba tayong parang si Kristo ang nagsasalita? Hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa ating mga puso at siyang magbunga ng katwiran ni Kristo? Mga kapatid, sikapin po nawa nating maabot ang karunungan at kaalaman na nanggagaling sa langit. At nawa ay pag-usapan po natin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin, kung gaano ito kadakila, gaano kaganda at hindi mo ma-explain. Ang importante, pinaliwanag mo ito sa abot ng iyong makakaya. Dahil yung karunungan natin ngayon, yung kaalaman natin na nanggagaling sa Panginoon, ito po ay kanyang gagamitin para sa kanyang gawain. Sabi pa dyan, isang imbakan ng panghihikayat. Isang budhi na walang kasalanan sa Diyos at sa tao. Isang puso na nakadarama ng pinakamagiliw na pakikiramay para sa mga tao, lalo na upang sila ay maipanalo kay Kristo. Maipanalo para kay Kristo. Ay magkakaroon ng mga katangiang taglay ni Kristo. Lahat ng ganyan ay mapupuno ng kanyang espiritu. Magkakaroon sila ng isang imbakan ng panghihikayat at isang kamalig ng simpleng kahusayan sa pagsasalita. Napakaganda mga kapatid. Itong pagpapala natin ngayon na binigay ng Panginoon na paano hikayatin ang tao. Ito ay magiging imbakan ng panghihikayat. Paano natin maidadala ang isang kaluluwa kay Kristo. Isang budhi, isang tao na walang kasalanan sa Diyos at sa tao. Tandaan natin mga kapatid, yung hindi tayo nakokonsensya sa part na alam natin ang katotohanan at sinasabi natin to sa mga tao, at the same time mga kapatid, binabago po ang ating pag-uugali. Dahil nga, habang tayo lumalakad sa katotohanan ng Panginoon, doon po tayo binabago ng Diyos. At naipapakita po natin ang karakter ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi po ito sa ating mga sarili, kasi nga wala po tayong magagawa. At the more tayong lumalapit sa Panginoon, mas doon po na namumold ang karakter niya sa buhay natin. Kaya, para mapanatili ang ating budhi na kaaya-aya sa paningin ng Diyos, nawa ay mapanatili pong konektado tayo sa kanyang banal na likas upang maipabatid natin sa mga tao ang katotohanan na nagdadala ng kaligtasan ng mundo. At iparamdam po natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos na ating natikman. Dahil kung ito'y ating natanggap, ang pag-ibig ng Panginoon na ating natanggap, ito po ay ating ding maipababatid sa kanila. Dahil ang katangian, taglay ni Kristo, lahat ng mga taong nagsisikap na maging kagaya ng ating Panginoon, mapupuno sa kanyang banal na espiritu. Bigat ng katibayan. Inihaharap ng Diyos sa isipan ng mga tao ang itinalaga ng Diyos na mahalagang hiyas ng katotohanan na angkop sa ating panahon. Iniligtas ng Diyos ang mga katotohanan ito mula sa pagsasama ng kamalian at inilagay ang mga ito sa kanilang wastong balangkas. So mga kapatid dito, ang Panginoon, bago niya ito maipahayag sa atin ang mga katotohanan, pinili niya ito. At maging aware din po tayo sa pagtanggap nito dahil baka ay makahalo o mahaluan ito ng mga kasinungalingan. Kaya nga 'di ba, iniligtas po ng Diyos ang mga katotohanan mula sa pagsasama ng kamalian.
Dahil ang kaaway, mga kapatid, nagsusumikap siyang mahaluan ng napakakunting kamalian ang pure na katotohanan. Kasi kapag katatanggap tayo ng katotohanan, saliksikin po natin ito ng mabuti. Unawain, ipanalangin sa Panginoon kung ito ba talaga ay totoo. At kung ito'y ating nalaman, ating isabuhay, ang karakter ng ating Panginoon ang madevelop sa ating pag-uugali. At wastong balangkas ang ating maitataguyod sa mga tao. Kapag ang mga katotohanan ito ay nabigyan ng nararapat na posisyon sa dakilang plano ng Diyos, kapag ang mga ito ay ipinakita ng matalino at taimtim at may mapitagang paghanga ng mga lingkod ng Panginoon, marami ang tapat na maniniwala dahil sa bigat ng ebidensya nang hindi naghihintay sa bawat inaasahang kahirapan na maaaring mangyari. Iminumungkahi ang sarili sa kanilang isipan na alisin. So itong katotohanan natin ngayon, mga kapatid, ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon para magamit sa kanyang gawain at maipabatid natin sa ibang mga tao. Kapag ang katotohanan ay nabigyan ito ng tamang posisyon sa dakilang plano ng Diyos at nakipag-cooperate po tayo sa gawain ng Diyos na pinagkaloob sa atin, tayo ay magiging mananagumpay po tayo. At kapag dinala natin ang katotohanan na may katalinuhan at taimtim na pagsusumamo sa kanyang banal na pangalan, magiging epektibo po ang paghahatid ng balita tungkol sa kaligtasan. Dahil may mabigat po na ebidensya na naghihintay bawat kahirapan na maaaring mangyari sa atin. Kaya sa ating buhay ngayon, isipin natin, lumalakad ba tayo sa katotohanan? May mga taong nakakaalam ng katotohanan pero hindi basta-basta ang paglakad ng katotohanan. Kinakailangan fully surrender tayo sa Panginoon kasi nga kapag alam mo ang katotohanan, maraming tukso sa paligid mo. At ito yung delikado kapag nawala ang katotohanan ito dahil pumayag tayo o hindi. Kapag alam mo ang katotohanan, hahatulan po tayo sa liwanag na ating natanggap. Sabi pa diyan, pinakamalaking pagsaway sa pagkakamali. Hindi maaaring asahan na agad na makikita ng mga tao ang bentahe ng katotohanan sa pagkakamaling kanilang itinatangi. Ang pinakamahusay na paraan upang ilantad ang kamalian ng kamalian ay ang paglalahad ng mga ebidensya ng katotohanan. Ito ang pinakadakilang pagsaway na maaaring ibigay sa pagkakamali. Iwaksi ang ulap ng kadiliman na nakapatong sa mga isipan sa pamamagitan ng pagpapakita ng maliwanag na liwanag ng araw ng katwiran. So, ito po yung dakilang pagbibigay ng katuwiran sa mga nagkakamali. Kapag nakita mo ang isang kamalian at binasi mo ito sa katwiran, kasi nga malalaman mo yung isang bagay na mali kapag nakabase ka sa katotohanan. At nalalaman natin, ito po yung ebidensya na dapat nating itaguyod. Ang pinakamalaking pagsaway sa pagkakamali. Dahil mahirap pong magsaway, lalo na kapag natatakot ka baka magtampo ang isang kapatid. Pero kapag nasa katotohanan tayo nakabase, hindi po tayo mahihiyang magsabi ng totoo. Lalo na sa ang Panginoon ang nagbibigay ng pagsaway sa kanyang mga disipulo, sa kanyang bayan mismo. Kaya ang pinakamahusay na paraan upang ilantad ang kamalian na isang kamalian, kung maglalahad tayo ng mga ebidensya ng katotohanan. Ipakita natin ang katotohanan. Doon makikita kung ang iyong kinatatayuan ngayon na doktrina, isa bang itong kamalian. Kaya nga mga kapatid, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na iwaksi natin ang ulap ng kadiliman na nakapatong sa mga isipan. At kapag tinaboy na natin ito, ang mga ulap ng kadiliman, papasok po ang silaw ng liwanag. At bibigyan po tayo ng karunungan, kaalaman na mas atin pang maunawaan ang kanyang kalooban. Nangangatwiran mula sa kasulatan, hindi pananabik ang nais nating likhain, kundi malalim, taimtim na pagsasaalang-alang na yaong mga nakarinig ay gagawa ng matibay na gawain. Tunay, maayos, tunay na gawain na mananatili bilang kawalang hanggan. Nagugutom kami hindi para sa kaguluhan, para sa kahindik-hindik, mas kaunti ang mayroon tayo nito, mas mabuti.
Ang mahinahon, taimtim na pangangatwiran mula sa kasulatan ay mahalaga at mabunga. Narito ang sikreto ng tagumpay. Sa pangangaral ng isang buhay na personal na tagapagligtas, sa napakasimple at masigasig na paraan upang ang mga tao ay mapanghawakan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng salita ng buhay. Mga kapatid, dito kapag alam natin ang katotohanan, binabasa natin ang kasulatan, handa nating ipangatwiran sa anumang paraan. Kahit nga kamatayan pa ang humahantong sa atin. Kapag dala-dala ng buhay natin ang katwiran ng ating Panginoon, maihahatid natin sa mga tao na may katapatan at kabaitan. Dahil kapag gusto mong maipabatid ito sa mga tao, hindi naman po kasi ito basta-basta. Hindi basta-basta na malaman nila ang mga katotohanan ito. At hindi tayo agad mag-expect na kanila itong tatanggapin. Kaya mas maganda na pinapaalalahanan tayo na mahinahon at taimtim na ipangatwiran ang isang katotohanan na nagmumula sa kasulatan at ito'y magbubunga ng katwiran ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, sa anumang paraan, binibigyan tayo ng sikretong tagumpay na upang ipangaral sa ating buhay ang buhay ng ating personal na tagapagligtas sa napakasimple at masigasig na paraan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapanghinaan. Kahit na saan tayo hahantong sa puntong ito, kapag katapat lamang tayo sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng tagumpay sa mga huling araw. Isang punto sa isang oras. Bagaman ang guro ng katotohanan ay dapat na maging tapat sa paglalahad ng ebanghelyo, huwag niyang ibuhos ang napakaraming bagay na hindi mauunawaan ng mga tao dahil ito ay bago sa kanila at mahirap maunawaan. Kumuha ng isang punto sa isang pagkakataon at gawing malinaw ang isang punto, magsalita ng dahan-dahan at sa isang natatanging boses. Magsalita sa paraang makikita ng mga tao kung ano ang kaugnayan ng isang puntong iyon sa iba o sa iba pang katotohanang napakahalaga. Kaya ito po yung paalala sa atin. Bilang mga ngaral ng salita ng Panginoon, gusto mong ipabatid ito sa mga tao, isang oras lang sa isang punto. Kung ano yung mas madaling maintindihan na katotohanan, yun lamang po. Huwag mong iuubos ang lahat sa kanya kasi nga, lalo na kapag baguhan, mahirap maunawaan ang mga bagay kapag ubos-ubos mo nang binibigay kasi nga, mas magandang kaunti at mas mag-a-absorb ito sa isip ng tao at sa kanyang puso. Dahil ang katotohanang napakahalaga ay kinakailangan na maitanim to sa bawat puso ng tao. Kahit hindi agad detalyado, ang importante, dahan-dahan maipaliwanag sa kanila at maipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay buhay sa ating lahat. Kaya sa ating pag-aaral, bigyan nating diin na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, gawin nating malinaw ang isang punto. Magsalita tayo ng dahan-dahan at sa isang natatanging boses. Magsalita sa paraang makikita ng mga tao kung ano ang kaugnayan ng isang puntong iyon, sa iba pang katotohanang napakahalaga. Kaya nawa, magbigay po ito ng paalala sa bawat isa sa atin. Humantong na po tayo dito, ang manggagawa sa paaralan ng Sabado. Manggagawa sa paaralan ng Sabat, alin ang matutugunan mo? Ang pamantayan ni Kristo o ng sanlibutan? O sasabihin mo ba itataas ko ang krus at susunod kay Jesus? Hindi mo ba lilinangin ang kanyang lambing sa panghihikayat, ang kanyang maalab na pangangaral at ipapakita ang mataas na mga prinsipyo ng katotohanan na ipinakikita sa buhay at pagkatao kung ano ang ginawa ng relihiyon ni Kristo para sa iyo? Hindi ba't didinggin nating lahat ang payo ng apostol? Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paghandaan ang laman upang matupad ang mga pita nito. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga apostol sa pagsulat ng ganitong usapin. Itataas natin ang krus at susunod tayo kay Kristo. At maglinang po tayo ng lambing ng paghihikayat
kung papaano natin maipabatid ang katotohanan na may maalab na pangangaral sa mga tao. Ang manggagawa sa paaralan, lalo na sa isang worker of Sabbath School, tandaan natin mga kapatid, lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng talento. At obligasyon natin na gamitin ito upang magawa natin at maging isa tayong manggagawa sa paaralan ni Kristo. At sa ating pagbibigay ng katotohanan sa mga tao, kinakailangang ipataas natin ang prinsipyo ng katotohanan, ipakita natin sa buhay at pagkatao kung ano ang ginawa ng relihiyon ni Kristo para sa atin. Hindi ba't didinggin nating lahat ang payo ng apostol? Na isuot natin si Kristo, ipakita natin si Kristo sa ating buhay, at huwag nating ihari ang ating mga laman upang matupad ang mga pita nito. Kasi marami ngayong mga Bible worker, mga kapatid, na hinahari nila ang kanilang pride. Kaya ano yung mga papuri ng mga tao, imbis sa Panginoon sila pupuri, ang mangyayari sa kanilang mga sarili. Ito po'y delikado. Kaya pinapalalahanan tayo na ipakita natin si Kristo sa ating mga buhay. Ang mensahe, hindi ang tao. Ang ministrong natuto tungkol kay Kristo ay kailanman malalaman na siya ay isang sugo ng Diyos, na kanyang inatasan na gumawa ng isang gawain para sa panahon at sa kawalang hanggan. Hindi dapat maging bahagi ng kanyang layunin ang pagtawag pansin sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatuto o sa kanyang kakayahan. Ngunit ang kanyang buong layunin ay dapat nadalhin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ituro sila kapwa sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. So tunghayan po natin ang ganitong usapin, mga kapatid, na kapag tayo ang nagdadala ng katotohanan, tumingin po tayo sa mismong mensahe. Tumingin tayo sa mismong nagmensahe, sa mismong mensahe, hindi sa tao. Kasi nga, marami kayong mga nagmemensahe, nakatuon lamang sa kanilang mga sarili, kaya hindi nagiging epektibo silang manggagawa ng Panginoon. At nawa ay bigyan natin ng pansin na maipakita natin ang dakilang halimbawa sa ating buhay, si Kristo, na siyang nagtubos, na siyang nagligtas sa atin, at maalis na po yung pride sa ating puso. Ipanalangin po yan natin upang habang ating pinag-aaralan ang buhay ng ating Panginoon, kung paano siyang nagsalita, paano niya ipinabatid sa mga tao ang katotohanan, buong layunin ang dapat nating dalhin sa isang makasalanan upang siya ay magsisi at ituro sa kanya sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa ng ating Panginoong Hesus na siyang nag-alis ng kasalanan ng mundo. Sabi pa dyan, ang sarili ay dapat itago kay Hesus. Ang gayong mga tao ay magsasalita bilang mga may kamalayan sa pagkakaroon ng kapangyarihan at otoridad mula sa Diyos. Bilang tagapagsalita para sa Kanya, ang kanilang mga diskurso ay magkakaroon ng taimtim at sigasig ng panghihikayat na aakay sa mga makasalanan na makita ang kanilang nawawalang kalagayan at magkubli kay Kristo. Ito po yung tunghayan natin. Habang tayo papalapit kay Kristo, namamatay po ang ating mga sariling hangarin. Dahil ang Panginoon po, kung once na sinuot na natin ang kanyang baluti, ang kanyang katwiran sa ating buhay, mapapansin natin na si Kristo na ang ating nakikita, hindi na ang ating mga sarili. Dahil patay na po tayo dahil sa pagkakasala, at tayo mabubuhay sa katwiran ng ating Panginoon. At kinakailangan na bigyan nating pansin ang katotohanan ito. At sa panghihikayat, naaakay tayo sa mga makasalanan dahil tayo din ay isang makasalanan. Magbibigay po tayo sa kanila ng sempatya, mga kapatid, dahil nakaramdam tayo, nakaranas tayo sa mga naranasan nila. Kung papaano tayo o papaano natin nakikilala si Kristo, ipabatid din po natin sa kanila na may taimtim at sigasig na paghihikayat upang maging successful po ang gawain na iniatas sa ating mga kamay. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral sa chapter 9 ng The Voice, Speech and Song, nawa ay magbigay po ito sa inyo ng lesson, paano manghikayat sa pamamagitan ng mga salita. Paano natin maibibigay ang katotohanan sa kanila. At si Kristo po ang ihari sa ating mga buhay upang ito'y mapabanal ng kanyang mga salita. At ito yung pinakadakilang pagpapala na kailangan na ma-develop sa ating buhay
paano natin ma-deliver ang salita ng Panginoon, paano tayo umawit ng mga kagalakan na nagmumula sa langit, at paano din po tayong gumawa na may katapatan at dakilang pagpapala na nagbibigay kaloob sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela, and God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love